So guys, once again, welcome po sa 140 participants and our topic for tonight is about Opti New Dealers Orientation. Wag na po natin patagalin. Nandito na po ang ating malupit na speaker. So I'll give him the privilege po na ipakilala po niya ang kanyang sarili para lalo niyo po makilala. So go ahead, Coach Brian. The table is yours. Ayan, go lang po, Coach Brian. Good morning. Ayan, so sa mga morning po sa mga opinions, ayan, po, iyan ko lang po yung aking slide. Nakikita po ba yung aking slide? Yes sir. Nakikita po. Yan. So, good morning po sa mga opinions na naririto. Shoutout po sa 155 na attendees po. Ayan. So, kumusta po kayo sa mga hataw, sa mga nasa kalsada pa, mag-ingat po. At sa mga nasa bahay po at nag-aabang sa ganitong training natin, congratulations po sa inyong lahat kasi kayo po ay nag-invest ng time para matuto. So, ngayong gabi po, ayaan niyo po na magturo po kami ng mga basic po na kailangan natin gawin dito sa OneOpti. Paano natin sisimulan? Paano ba natin gagawin yung Opti na magaan at mabilis na po. So dito po, welcome po sa ating ONDO. So Opti New Dealers o Distributor Orientation. So magpapakilala po muna ako. Brian Castillo po from Team Spartan. Ako po ay dati ring empleyado, dati rin po akong baguhan. Sabi nga po ni Coach Hans, ako po ay new blood. So wala po akong alam sa networking. Sa ganitong business, nagkataon lang po na ako po ay bubog sa training. At isa po si Coach Hans sa mga nagturo sa amin kung paano simulan ang business, kung paano gawin ang negosyo. Salamat po sa mga apply sa mga coaches natin na talagang nagtsatsaga at nagsisikap para gawin ang ating business. So, welcome po sa ating ONDO. So, sa mga bago po, sa mga members po natin, pag sinabing ONDO, yan, ito po ay para sa mga bago. Kasi ito po, ONDO, ibig sabihin yung mga dapat nating gawin kapag nagsisimula sa ganitong negosyo. Ano po? ONDO, ibig sabihin po ay para sa mga bagong pay-in, bagong member, week pa lang, months pa lang po sa Opti. Yan. So yung mga pillars po natin, yung mga matatagal na po sa Opti, alam na po nila ito. Pero since andito po sila, ay handa po silang matuto at makinig. So ganun po talaga. Kahit paulit-ulit mong naririnig, ay mas maganda marinig mo pa rin para hindi mo malimutan. Ano po? So maikli lang naman po yung ating training ngayon. Ano po? So ito lang po yung mga gabay, guide para gawin natin si Opti. So ano ba yung ating reason bakit tayo nagne-network, bakit tayo nasa Opti ngayon, ano ba yung dapat nating gawin, paano ba simulan, saan ba magsisimula, yon. So marami pong nalilito na mga Optimians, although sila ay nakakatida ng mga training, pero hindi nila alam paano simulan. Yung iba po ay hataw agad, pero pag mga ganun po, napapansin po natin, marami tayong Optimians, marami tayong pay-in, marami tayong bagong member, pero ilan lang po yung tumatagal. So ibig sabihin po ay hindi po malinaw sa kanila kung saan sila magsisimula. Ano po? Based po sa experience. Ano po? Sa experience namin, nakikita namin maganda po ang networking, magandang OneOpti, pero hindi po namin alam paano magsimula. So maganda po na ito po, training po, talagang dati pa po namin itong natututunan at ma-attend ang training. Way back 2017 po, talagang nagtsatsaga po kami papunta ng head office pagkagaling sa trabaho kasi po ako ay empleyado dati, 8 years po akong empleyado. So, ang out ko po sa trabaho ay alas 6, so diretso po sa head office.
hanggang 1:00 po ng gabi, ng madaling araw. So 4 hours lang po yung tulog pero worth it naman po kasi ang dami kong natututunan habang umatid ng training. Na po. So napakagaan na po ng business natin ngayon kasi andyan po, online na po yung ating training. Meron po tayong mga uplines na nag-guide sa atin at meron po tayong mga guidelines po na kailangan natin matutunan. So ano ba yung mga kailangan nating matutunan para tayo ay maging successful kay One Opti, para maging katulad tayo ng ating mga idol, no? Sabi nga po, pag may idol ka, syempre gayahin mo yung idol mo. Kung gusto mo mangyari din yung resulta ng idol mo, kailangan kopyahin mo siya. So pagalingan po ng kopya. Copy business po tayo. Ano po? So the first thing po na kailangan nating matutunan or kailangan nating alamin sa pagpasok natin sa ganitong business, networking, no? So napaka-negative po niyan sa ibang tao na hindi nakakaunawa ng ginagawa natin. So the first thing po na dapat nating alamin is yung reason why po natin. Ano po? Bakit natin gagawin yung Opti? Bakit natin tatrabahuhin at para kanino natin gagawin. So lahat naman po tayo ay pinangarap po na maging successful. Ano po? Pinangarap po na maging successful para po yung buhay natin ay mabago naman. Tayo ay sawa na sa hirap, sawa na po sa ganun na lang, palagi na lang ganun. No? So dito po magkakaroon tayo ng malaking reason why kung bakit natin gagawin si Opti. Kasi kung magtataka po kayo, bakit maraming mga uplines, kung sino pa yung mga top earners, mga icon, mga malalaking cheque, mga uplines natin, sila pa po yung laging nasa lansangan, sila pa po yung masisipag, active, at sila pa yung masunurin, sila pa yung masaya na ginagawa. Ano po? The reason po niyan is napakalaki po ng aming reason why. No? Sabi nga po, kahit dumating sa amin yung tinatawag na attrition, magtutuloy kami. Kasi ang reason why po namin ay hanggang malalim po kasi yung ugat. No po? Hindi lang po basta bunga o hindi lang po basta dahon. Pag pinutol mo yung, kahit putulin po yung puno, andyan pa rin po yung ugat. Nandun po yung reason why namin. So yung reason po natin lahat ay alam naman po natin na pamilya. No? So pamilya po ang reason why natin lahat. No? Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa pamilya po natin, para matugunan natin yung pangangailangan nila, para maibigay natin yung mga bagay na hindi natin naranasan nung bata pa tayo. No? So isa po kami dyan sa mga naka-experience nan. Dati po ay kami po kasi ay laking bundok. So pumapasok po kami sa school, walang baon, walang almusal, walang tsinelas, walang bag. So lahat po ng hirap ay naranasan po namin sa probinsya. Kilala po yung pamilya namin sa isa sa mga mahihirap na pamilya sa probinsya. Kaya nga po, that's why gusto ko pong hindi na maranasan po yun ng magiging pamilya natin, mga anak po natin. So kaya po, nung dito tayo sa networking sa Opti, nakita natin na merong pagbabago. Meron pong mangyayari na hindi pa nangyari sa atin before. Ano po? So reason why kailangan palalimin po natin yan. Ano po? Kung ang reason why mo lang ay gusto mo lang kumita, gusto mo lang makasama yung upline mo, gusto mo lang mag-join, makiride, gusto mo lang go the flow, gusto mo lang sumama, mababaw po yan. Sa darating po yung time, titigil ka rin po. Paano kung hindi ka na kumikita? Paano kung hindi ka na chumicheke? Paano kung wala na si upline? So titigil ka rin po. Ano po? So kailangan po malalim po yung ating reason why. Ayan. So dreams. So paano po ba tayo nangangarap? No? Sabi nga po, meron pong 2 tao na nangangarap pero magkaiba ng ginagawa. Yung iba po, pagkagising, malaki yung pangarap nila. Pagkagising, nakita nilang umuulan, tulog ulit. Po? Pagkagising, nakita nilang mainit, tulog ulit. Pero napakalaki ng pangarap. Samantalang doon po sa mga tunay na nangangarap, gagawin po nila si Opti whatever it takes po. Gagawin po nila si Opti kahit anong mangyari. Kahit bumaha po yan, kahit umulan, kahit may panganib, kahit may virus. Diba? So iwasan po natin yung matakot. No? Kaya po kasi tayo natatakot kasi ay hindi natin alam yung gagawin natin. So dreams, ano po ba yung mga dreams natin? Yan, nakasulat po dyan. House and lot, car, travel, savings, good health, insurance, helping others, time, and financial freedom.
So lahat po yan. Wala pong normal na tao ang di magsasabi na wala siyang pangarap na ganyan. Kaya lang po, mangyayari po yan kapag malalim po yung reason why mo, kapag ikaw po ay may commitment. So para po hindi kayo mahirapan, bigyan nyo po yan ng presyo, bigyan nyo po yan ng time, bigyan nyo po kung hanggang kailan nyo gagawin. Ano po, para meron kayong tinatawag na goal. No, pagising nyo, alam nyo kung saan kayo pupunta, no? Alam nyo po kung anong sasakyan, alam nyo po kung magkanong house and lot, alam nyo kung saan kayo gustong pumunta, travel, alamin nyo din po kung magkano savings ang gusto ninyo, ano po? At magkano ba ang talagang magpapabago ng buhay sa atin, yung talagang tipong worry-free na tayo. Pag sinabing worry-free, yung bang gigising ka, hindi mo naalala yung hindi mo naalalahanin yung ulam mo, yung baon ng anak mo. So dahil meron kang time in financial freedom, pag kumain kayo sa labas, hindi mo natitingnan yung presyo, ang titingnan mo na ay yung gusto mo. Pag nag-travel ka, hindi mo natitingnan kung magkano gagastusin mo, ang titingnan mo na ay kung saan mo gusto. Ano po? Yung car. So kailangan po yan ay may presyo para po malaman nyo po gaano pa yung time na kailangan natin gawin. Ano po? So dreams, mangarap po tayo kasi ang pinaka-worst daw po na tao sa mundo is yung hindi nangangarap. Ano po? Meron naman po nangangarap kaya lang tinitipid pa. So sabi nga, libre na nga yung mangarap. Kailangan wag na po nating tipirin. Ano po? Yan. So meron po ditong pagpipilian tayo para makuha natin yung ating mga dreams. Yan. So una po ay employee, no? So sa employee naman po, iyon yung ating traditional na ginagawa. Diyan yung ating mindset mula pagkabata tayo, no? Mag-aaral mabuti para pagkalaki mo magkaroon ka ng magandang trabaho. So trabaho talaga ang hinahanap ng ibang tao. So dati po yan din po yung mindset ko. Magkaroon ng magandang trabaho para matugunan yung aking pangangailangan. No po? So naisip ko po na ulitin ko lang po. Ayan. So employee, no po? Pag sinabing empleyado, maganda po 'yan lalo kung ikaw ay professional, lalo kung ikaw ay matataas yung katungkulan mo, maganda po siya. Kaya lang po ang pinaka ano po diyan is hanggang kailan mo 'yan gagawin. Meron po kasi mga trabaho na maganda naman po yung sahod. Malaki yung sahod, kaya lang po ang nasasakripisyo ay yung time sa pamilya. Wala ka ng time, ano po, meron po akong katrabaho dati, natatandaan ko po na sabi po niya ay almost 30 years na po siya sa trabaho. So imagine niyo po yun, halos kalahati ng buhay niya ay nasa trabaho po. Sabi niya hindi niya nakita yung mga anak niya, hindi niya subaybayan ng paglaki. Pero ano po ang nangyari? Nung nagka-pandemic po, nagsarado yung company namin, ayun, nawala po. So nasayang po yung sakripisyo niya. And then ang nangyari po, wala pong ipon, walang bahay, kasi nga po ang sahod ay fixed. Pero imagine niyo po yung time na ginugol niya, 25 years, 30 years na po. Kaya do sa mga empleyado, okay lang po yan. Na po, hindi namin kayo peperesahin na mag-resign or iwanan yung trabaho nyo, lalo kung malaki naman po yung sahod, malaking kinikita nyo, gawin nyo pong part-time. Kaya lang po, kung nararamdaman nyo po sa sarili nyo na parang nakakaabala na yung trabaho nyo sa pag-o-obtain nyo, it's about time po. Kasi yan po ay na-experience namin po. Lumalaki yung grupo, nawawalan kami ng time, dumadami yung members. Siyempre ikaw yung upline, ikaw po yung titingnan. Yung mga downlines mo, yung mga members mo ay full-time na, tapos ikaw naman ay wala time kasi ikaw ay empleyado, may pasok kinabukasan. So, ano po yan, sacrifice din po. Kasi sabi nga po, kung gusto natin ng malaking success, kailangan mayroon daw po tayong malaking sacrifice. Ano po? Then yung next po is yung working abroad. Yan. So working abroad, depende po sa nag-abroad. Kung ikaw ay mag-abroad para mamasyal or magbakasyon, good po yan. Good po yan para sa atin. Katulad po nung naranasan namin dito sa One of T, nag-abroad po kami, nagpumunta po kami ng Thailand, Vietnam, bakasyon po yun. So masaya po yun, masarap. Pero kung ikaw ay magtatrabaho abroad, pwede rin malaking kita mo, malaki yung income mo doon. Kaya lang din po ang nasasacrifice dyan is yung time. Imagine mo,
ilang buwan, ilang taon yung kontrata mo sa abroad. Ano po, lumaki na, naging binata, nagdalaga na po yung mga anak nyo, na yung mga birthday nila, wala po kayo dyan. No? Kaya nga po mayroong mga anak po na nagre-rebelde, meron din po mga pamilya, mga mag-asawa na naghihiwalay dahil nga po yan. So malayo po. Working abroad po ay napaka-risk. Oh, hindi ka po pwedeng mag-abroad kapag ikaw ay mahina yung loob. Kapag ikaw po ay walang lakas ng loob. So working abroad, pwede po pero hindi po natin masasabi magiging successful. Kasi marami nag-abroad ay nauwi din sa wala. So yung naipon nila nawala din. And worse po ay umuwi ay nasa kabaong na. So wag po natin hintayin na mangyari po yun. No po? Then next po, ito. Yan, traditional business. Yan. Kung meron po dito may mga negosyo, may mga traditional business, mga franchising, ano po. So, good po yan. Very good din po yan. Kaya lang po, meron din po yung risk. So, ito po mga sinasabi namin sa inyo, ay ito po yung mga paraan natin para tayo ay maging successful. Kaya lang po, meron po siyang mga tinatawag na risk factor. Ayan, katulad ng traditional business, maaaring maganda po yung kita mo sa una, lalo kung ikaw yung pioneer, ikaw yung nauna sa area mo, sa lugar mo. Kaya lang po, kapag lumakas ka, syempre, ang mga Pilipino, gagayahin ka. Imagine mo kung ikaw yung sa isang area sa kalye nyo ay ikaw pa lang yung may tindahan, soon po ay lahat na po ng bahay may tindahan. Kumusta po yung negosyo? 'Di ba? So ano po yan? Risk din po yan. No? So yung negosyo mo, yung sari-sari store mo, magiging sara-sara store kapag nalugi ka. Kasi ang mangyari po diyan yung competition. Ano po? So kung ikaw naman po ay franchising, andyan din po yung pagkalugi, ups and down, ano po? So tapos meron ka pa mga inuupahan, meron mga tao, ano po, nanakawan ka. So maraming risk ng traditional business. Pero maganda po 'yan. Ano po? So ibig sabihin 50-50, pwede kang maging successful, pwede kang hindi, depende sa pagma-manage mo, no? Yung mga naging successful, syempre sila yung may mga strategy, sila yung may mga ginagawang plano, iba pang strategy para lumaki yung business nila. Pero kung ikaw ay usual lang na traditional business, tapos nakikisabay ka lang, wala kang idea, wala kang alam sa pag-manage ng business, wala din po yan. No po? So malaki, mayroong mga business na malalaki yung puhunan, pero nauwi din sa wala. Ano po? And then next po, marami din po, pwede ka rin po maging politika, no? Pwede ka rin po maging artista, pwede ka rin po maging atleta, ano po? Kaya lang po meron tayong tinatawag na special. Kung hindi special yung iyong talent, ay hindi mo siya magagamit. Ano po? Kasi tulad nan, kung singer, pwede maging successful, maraming mga successful na singer. Ano po? Kaya lang po tayo marunong din kumanta, kaya lang hindi special. Ano po? Yung iba marunong din mag-boxing, marunong din mag-basketball, kaya lang po hindi rin special. So wala rin po, hindi rin po tayo kikita diyan. Di katulad ni Manny Pacquiao. So sila po ay mga special po. So nandito po tayo sa multi-level marketing, networking kung tawagin. So kapag sinabi mong networking kasi lalo dito sa Pilipinas, napaka-negative po ng impression ng tao diyan. Ang sinasabi nila ay scam, sinasabi nila na ikaw daw ay lolokohin lang. So kalimitan po namang nagsasabi nun, yung po yung mga burnout, yung mga hindi naman naka-experience ng totoong vision ng networking. So multi-level marketing, may chance ba tayong yumaman dyan? Siyempre naman. Imagine mo, maliit lang yung puhunan, 3,988. Pero ang income, napakalaki. Ano po? Napakalaki ng income na pwede kang kumita, merong kumikita dito, 100,000 a week, 500,000 a week, 2 million a month, o di ba? Imagine mo po, napakalaki. So ibig sabihin, mabilis po natin makukuha yung ating mga dreams. Tulad ng nabanggit ko kanina, yung mga dreams natin, mabilis po natin makukuha yan dito sa multi-level marketing. Kaya lang po yung iba, kaya negative impression nila, hindi kasi nila alam paano magsimula. Ano po? Paano gawin yung OPTI ng tama. Ano po? Kaya po mayroong nga tayo tinatawag na training. No? Importante po yung mga member po natin ay nakaka-attend po ng mga training, mga ganitong OBP, ONDO, yan. So para mayroon po silang guide, meron po silang idea, meron po silang pattern para maging successful sila sa ganitong networking. Kung mapapansin niyo po, napakarami sa labas ay hindi alam ang networking. Ang alam lang nila ay scam, bilog-bilog, pairing-pairing, yan. Pero sa atin po na nandito na sa networking, lalo na po yung mga kumikita na,
nagpapasalamat tayo kasi meron ganitong business, meron ganitong industry na pwedeng magpabago ng buhay natin in short period of time. Na po, imagine kung ikaw ay magiging empleyado, hanggang kailan mo gagawin. So, napaka-importante po ng time. Na po, yung time na kailangan natin yung iba gawin natin ng buo tapos para kasama natin yung pamilya natin. Imagine mo kung ikaw ay nasa empleyado na matanda ka na, saka ka palang magninegosyo. Ano po? So, multi-level marketing, big check po. Kaya kung ikaw po ay isang Optimians, napakaswerte mo po kasi ikaw ay payaman. No? Ikaw po ay nandito na sa Opti, huwag niyo pong sayangin yung oportunidad kasi maraming gustong mag-Opti, kaya lang po ang problema nila wala silang 398. Samantalang tayo po na nandito, baka tayo ay 7 heads pa, 3 heads pa. So kailangan po ay magamit natin ng husto, aralin natin ng husto. So hindi po tayo basta-basta lang invite, recruit. No? So kailangan po magkaroon ng value yung ating ginagawa. So marami pong networking company dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, dito. Kaya lang po meron ditong sinasabi, bakit Opti? Pwede man tayong mag-ibang business katulad ng mga Big Four, mga stable na company, mga sikat na company, pero bakit Opti? Natatanong nyo rin po sa sarili niyo yan, di ba? Bakit Opti? So tinatanong din ng prospect natin yan, bakit Opti? Kung pipili kami ng networking, why Opti? No? So nalaman na natin yung reason why niya, pumasok na tayo sa multi-level marketing, pero bakit Opti? Ano po? So narito po yung ilan sa mga kailangan yung makita bakit Opti. Siyempre yung management, unang-una, di ba? Kung pumasok kayo sa office, mababait yung ating mga admin, ano po? Lalo-lalo na po si chairman. Ano po? So salamat po kay chairman kasi meron pong ganito, meron tayong One Opti ngayon na talagang napaka hands-on po niya sa, imagine niyo po, tayo lang po ang networking na magkakaroon ng sariling toll manufacturer. Ibig sabihin, ang vision po ni chairman pang long term. Hindi lang po tayo basta-basta networking. Tayo po ay isa na po sa kinikilala, nakikita ng ibang networking company. No? So iba po kasi yung dating natin. Grabe po ang paglaki, pagsabog ng Opti. Kaya sabayan niyo po. So management, syempre, maganda po yung management natin. Yung mga admin, si Vice President, si Ma'am James, yung ating mga admin. So napakababait po. Then yung products natin, syempre products natin, maganda po yung product natin. Mga testimonials, tayo mo po mga testimonials, ano po, pag maganda po yung ating product, syempre magandang i-market yan. Ano po? Then next po, yung ating so yung Compla natin napaka-unique. Ano po? Napaka-unique ng Compla natin. So later on kapag ikaw ay talagang ma-attend ng training, kaya mo na mag-present, aralin mo naman yung Compla natin. Ano po? And then next po is yung timing. Ayan, yung timing po natin talagang pasabog, pa-momentum na po tayo. Kaya wag na po kayong bibitaw. Ano po? Napaka-extreme pa po ng ating nilalakbay sa One Opti. Kumbaga sa ay gatuldok pa lang po, no? Kasi pumunta po kami ng Visayas, Mindanao, hindi pa po nila alam masyado yung One Opti. So ibig sabihin po malaki pa po yung market namin. Market natin. Ano po? Imagine mo po yung population ng Pilipinas nasa 100 million. Kaya lang po tayo po nasa ilan pa po tayo sa 300,000. So ibig sabihin po hindi pa po panahon ngayon na tumigil, no? May pag-asa pa po. So kailangan lang po nating i-market, kailangan lang po nating aralin ng husto. Ano ba? Ayan. Siyempre, sabi dito, do you want to become a big entrepreneur? So gusto niyo ba maging successful kay One Opti? Siyempre, kailangan member ka, no? Di mo pwede na nakita mo si One Opti, nalaman mo si One Opti, nakita mo na magbabago yung buhay mo dito, no po? Kaya lang po hindi ka pa member. So paano ka magiging successful? Punta ka ng office, kukuha ka ng payout, kaya lang hindi ka member. So kailangan maging member po tayo or distributor. Yan. Sabi dito, meron daw 3 uri ng member. Ayan. So yung una po ay follower, no? Pwedeng yan, napagbigyan ka lang, no? Napagbigyan ka lang or nahiya lang sa iyo, no po? Then next po ay yung achiever. Ayan. So yung achiever naman po, ito pag pumasok sila sa ganitong business, talagang meron silang
patutunayan or meron silang idea, meron silang talagang achiever po sila kahit saan po silang pumunta. Like Coach Gab, ano po? Coach Gab po talaga nasa dugo niya po yung pagiging networker. So kahit ano pong pasukin niya, talagang achiever po yan. Ano po? Coach Hans yan. So mga may experience po sa networking. So yan. And then next po as yung leader. No? So syempre, kung tayo ay follower ngayon, achiever ngayon, soon ikaw ay magiging leader na. So hindi lang po laging follower, kailangan po maging leader ka. Ano po? So yung leader po, leadership, yan. Alam po yan ng mga graduate ng team building. Yan, naka-experience ng team building. Ano po? So leadership, kailangan ikaw ay maging leader. Ano po? Leader, hindi po boss. Ano po? Kailangan leader lang. Ano po? Pag sabing leader, kasama ka sa gagawa. Ano po? Magkaiba po yung leader sa boss. Yung boss ay nag-uutos. Ang leader po ay kasama siyang gumagawa, nangunguna. Ano po? So dahil leader na tayo lahat, meron po tayong tinatawag na kinds of leader. Ayan. 3 kinds of leader. So pasensya na po sa mga tatamaan nito. Pero nangyayari po talaga siya. Ano po? So yung una po, leader number 1 is yung kwago. Pag sinabing kwago, yan. Sinasabi niya sa sarili niya leader siya, pero nagmamasid lang po. Ano po? Yung bagang walang sinasabi, pero ang daming nakikita. Ano po? Ang daming napupuna, ang daming napapansin. So huwag po kayo maging kwago. Ano po? Next po. Yan, turkey, pabo. Yan. So ito naman po yung mga leader na talagang leader po siya talaga, pero pag nasagi niyo po yung pride niya, talagang maingay po siya, magrereklamo. Ano po? So huwag po tayo maging pabo. Ano po? And then yung pangatlo po, ayan. So agila. Yan, eagle. Yung eagle. So ang katangian po ng agila, yan po ay mataas ang lipad. No? Hindi po yan naglalakad. Kaya sa mga agila diyan, lumipad na po tayo sa mga graduate ng team building. Ano po? Lipad na po kayo, no? I-campaign niyo na po yung inyong mga pakpak. So, maging agila po tayo. Ang agila po kasi lumilipad po yan mag-isa. Ano po? Lumilipad po siya mag-isa para makakuha ng quality na pagkain. Ano po? Kung agila ka, syempre hindi ka kakain ng uod lang. Ang kinakain mo, yung kapwa din na yung lumilipad din. So ibig sabihin po, kailangan pag agila ka, kaya mong i-manage yung sarili mo, kaya mong lumipad mag-isa, no? Hindi mo na kailangan isama si upline, no po? Kasi kung nakakatid ka naman ng training, alam mo na yung gagawin, tinuro na ni upline sa iyo, lipad ka na, no po? Lipad na tayo. Huwag tayong gumaya sa mga wago at pabo na yan, no po? Kasi yan po sila lang po ay malalaki pero hindi po sila makakalipad. Ano po? So pag sinabing agila, yan po ay yung lumipad ng mataas. So kaya nating abutin yung ating mga dreams. Ano po? So katangian ng mga tunay na leader, una po, ayan. So builder. Ito po yung mga leader na kahit saan pumunta, kaya mag-build ng grupo, kayang mag-invite, kayang mag-recruit, at kayang makakuha ng mga katulad din nilang agila. So kailangan po maging builder tayo. Ano po? And then trainer, marunong mag-train ng mga grupo. So kapag ikaw ay leader na, kailangan may grupo ka. At pag may grupo ka, kailangan ikaw ay trainer. No, hindi naman po kailangan na magaling. Kailangan lang po marunong. No po? Kailangan lang po ay alam gawin. No po? And then motivator. So nakaka-motivate ka na sa grupo mo, nakaka-inspire ka na. So, ibig sabihin, ikaw ay leader na po. Yan. So, may isang salita. So, yan. Isa rin po yan sa mga commitment ng isang leader. May isang salita. So, pag sinabing isang salita, huwag kang magsasabi ng hindi mo gagawin, hindi mo kayang panindigan. Po. And then, yan, handang magmalasakit. Handang magmalasakit. So yan po yung ating mga uplines na handang magmalasakit sa atin, handang mag-guide sa atin, handang magsakripisyo, handang magsakripisyo, imagine mo, lalayo sa pamilya para babaan yung grupo. So kailangan ma-appreciate niyo po yun. Kasi yun po ay commitment ng isang tunay na leader. At kapag ginawa po nila yun, syempre, idol natin sila, gayahin natin. So kailangan handa rin po tayo magmalasakit sa grupo natin. Meron din po tayong isang salita
nakaka-motivate din po tayo sa kanila, sa grupo natin. And then ito po, patay kung patay. So hindi po ito literal na patay ha. Ito po yung pag sinabi patay kung patay, whatever it takes, gagawin niya si OPTI. No? So ito po yung tagline ni si Coach Lester, patay kung patay. Kasi yan po ay halos hindi na natutulog para lalo nung nagsisimula po. Kasi gusto niya mabilis makuha yung success. Imagine mo naman, kumusta na po si Coach Lester? Siya po yung ating golden director ngayon. So may resulta. No po? Patay kung patay. No po? Yan. So, 3 kinds of success. Yan, kailangan kamuhian mo daw. Kamuhian mo na yung iyong kahirapan, no? Yung mga dinaranas ngayon. And then kapuotan mo na. Yan. Yan po yung ating mga nagpapamotivate sa atin eh. Yan po yung nagpupush para gawin natin yung lahat para maging successful tayo kay One OPTI. Yan. So, kahirapan. Huwag na nating ipamana yung kahirapan natin. Ano po? So yung kahirapan, tama na okay na yung tayo na lang po ang naka-experience niyan. Pero sa panahon ngayon, kapag ikaw ay nandyan pa rin sa estado na yan, kawawa naman po yung ating mga next generation. Ano po? So ano man po yung maranasan mo, balikan mo lang daw po yung reason why. So dapat pala, kapag ikaw ay hahataw, kapag ikaw ay may goal sa OPTI, kailangan pala ay gawa ka muna ng reason why mo. Para kanino mo ginagawa si OPTI. Then pag malinaw na po yung reason why mo, yun, makukuha mo na po yung pattern. So wala na pong magpapatigil sa iyo niyan. Nako. Like kami po hindi po kami papayag na walang OPTI sa loob ng isang araw. Ano po? Yan, so mga dapat iwasan para hindi mabigo sa pagtupad ng mga pangarap. Ano po? So huwag maging tau-tauhan. Yan. Then, next po, walang tiwala sa sarili, walang katangiang magtagumpay, ayan, tamad, manyan na habit, ayan, reklamador, ano pa yung isa, acne, ayan. Di ba? So, ito po yung mga katangian na dapat iwasan natin. Na po kapag nakita mo na magiging successful ka kay OPTI, meron kang gagawing adjustment. Ano po, kung dati ikaw ay tamad, kailangan dito ay sipagan mo na. Ano po? Kung dati ikaw ay reklamador, marami kang dahilan, marami kang excuses, ano po? Kailangan babago po yan. So yung mindset po natin, baguhin po natin. Ano po? Sabi nga po daw ay solusyon muna bago yung emosyon. Ano po? So yan, maasa sa upline. No? Yung upline po natin, hindi po natin sila boss, hindi po natin sila amo, sila po ay ating guide. Po, yung lahat po ng matututunan natin kay One OPTI na kay upline po yan. Ano po? Si upline po ay magtuturo niyan. Ngayon, bilang upline naman, ang obligasyon naman natin magturo. Paano tayo magtuturo kung hindi naman tayo umatid ng mga ganitong training? Tapos hindi natin naman ina-apply yung natutunan natin sa training. Ano po? Yan, ikaw ay acne. Yan, ikaw ay acne. Baga, alam mo na yan, alam ko na yan. So marami pong nagsasabi ng ganyan dati. Pero wala na po sila ngayon sa OPTI. Sila po ay madaling na discourage. Marami po kasi silang mga issue, mga reklamo. Pero tingnan nyo po yung mga walang arte, mga masisipag, mga walang reklamo, may yes upline. Ano po? Sila po ngayon yung mga icon natin. Mga Millionaires Club, mga top earner, yan, mga kumikita ng malaki, mga uplines po natin na marami din pong pinagdaanan. Pero alam niyo po ba, hindi sila tumigil. Katulad po namin, kami po ay nung nagsisimula pa kami kay One OPTI, marami din po kaming experience na isang buwan hindi kami nagpe-pay out. Ang goal namin ay kailangan makabenta kami ng product sa loob ng isang araw kasi pag hindi kami nakabenta, wala kaming pagkain. Wala kaming kakainin, wala kaming pambigay sa pamilya. So yun po yung mga sakripisyo namin. Na kung tumigil kami ay hindi po namin makukuha yung success na gusto namin. Although wala pa po kami dun sa talagang gusto namin mangyari, pero malaking bagay na rin po na talagang nahubog kami sa mga ganitong training. Andiyan po yung mga uplines natin na talagang handang magsakit, handang magmalasakit, igalang naman po natin, i-respect natin sila, kopyahin natin. Po, parang ano daw po yan, parang kumakain ka lang po ng isda. Huwag mong kainin yung tinik. No? Yung laman lang. Ibig sabihin, kapag
may tinuro si upline, kung maganda naman po at talaga makakatulong sa negosyo natin, sa pag-opt natin, kunin natin. Pero kung mali na po yung tinuturo ni upline, huwag natin sundin. Ano po? May karapatan naman po tayo doon. Ano po? Pero kung tama yan at nakita naman natin na nangyari sa kanila, na idol natin, gayahin po natin, kopyahin po natin. Ano po? Huwag po nating pahirapan yung sarili natin na marami pa tayong ina-analyze, marami pa tayong iniisip, marami pang gusto nating gawin. Ano po? Ano po? Maubos lang po yung oras natin dyan. Gawin natin, yes, upline lang tayo. Kuhain natin yung pangarap natin na mabilis. Yan. So, siyempre, bilang tayo ay mga networker dito sa Opti, pero po tayo kailangan mong taglayin na attitude. Attitude. Ano ba yung mga katangian na kailangan nating kunin, no? Sabi dito, ibigay mo daw yung sarili mo sa kultura ni Opti, no? Hindi po si Opti yung mag-a-adjust para sa iyo. Kasi given na po 'yan, maganda po yung ating company at maganda na po yung resulta nangyari sa mga applies natin. Siyempre, kung bago ka pa lang sa One Opti, huwag mo nang baguhin yung kultura. Ano po? So, sabi nila, ano ba yung kultura ni Opti? No? Mayroon pa nga pong nagsa-search sa Google, no po, kung ano daw po yung kultura ni Opti, hindi niyo po yan masa-search. Mararamdaman niyo po yan, yung kultura ni Opti. Ano po? So kung may kultura na si Opti, huwag niyo na pong baguhin. Huwag niyo na pong i-reinventing the wheel. Ano po? Huwag niyo na baguhin pa. Sunod na lang po tayo. Mas madali po para sa atin sumunod. Ano po? Sa mga members naman po, sa mga applies naman po, mas mabilis na magturo tayo. Mas magaan po 'yun. Yan, yes upline attitude. So kailangan po tayo ay mayroong yes upline attitude na po. Then humble, kailangan mabait. Kailangan mabait daw po tayo. Na po. Kasi aanhin mo yung yaman mo kung marami namang galit sa iyo. Kasi masama ang ugali mo. Na po. So dapat po ay yes upline tayo. Humble, teachable. Yan. Teachable, pag sabi teachable, madaling turuan, no? Magaan turuan, mabilis matuto. And then productive. Yan. Siyempre, kapag maganda yung attitude natin, productive tayo. Ano po? Yan. So, alisin natin yung ating fear and doubt. So, ano ba yan? Yung takot natin at duda natin. Kasi hindi po tayo payayamanin yan. No? Tandaan natin, ang takot ay laging nasa utak lang. Ano po? So, ito po kaya yung ibig sabihin ng fear. Yan. False expecting appearing real. Ayan. So, iwasan po nating mamuhay sa takot. So, meron po mga requirements to success. Ano po? Meron po mga requirements para makuha natin yung success natin. Ito po yung mga dapat nating pagdaanan. Ano po? Huwag nating iwasan. Ano po? Embrace natin. Failure, discouragement, rejection. Ayan. So kailangan po bilang tayo optimist na, bilang tayo ay nasa ganitong business na, kailangan ready tayo, handa tayo sa mga ganyan. Failure, discouragement, rejection. Yan kasi yung magpapatatag sa atin. Ano po? Huwag nating iwasan yan. Huwag nating sabihin na negative yan. So positive po yan kapag alam mo lang po yung paano siya harapin. Yan. So Opti daw po ay hindi test paper kasi sa school, di ba, pag nagkamali ka, bobo ka. Ano po? Pag nagkamali ka ay, yan. Dito po sa Opti, habang nagkakamali ka, ibig sabihin natututo ka. So yung pagkakamali natin, pwede nating i-adjust. Ano po? Yan. So immune. Kailangan maging immune daw tayo sa paligid natin. Yung mga negative, yung mga tao na nagpapabagal sa atin. No? Huwag nating tambayan. Ipasan lang natin, daanan lang po natin. Ano po? Kailangan marunong tayo, kailangan flexible po tayo. Marunong tayong mag-move on kaagad. Ano po? So, dapat tayo ay bingi. No? Hindi po yan literal na bingi. Ibig sabihin, pag sinabing bingi, yan po yung kahit anong sabihin nila, hindi ka apektado. Kaya nga po, kaya nga po dapat nire-require tayo na umattend ng team building. Para dito kasi sa team building ay tinuturo yung leadership kung paano natin na-handle yung mga ganyan. Ano po? So, hindi po nakakatulong yan sa pagkuha ng success. Kailangan ay marunong tayong makibagay sa mga paligid natin, no? Lalo kung mga kilala mo yan, mga tropa mo yan, kamag-anak mo yan, normal po yun. Hindi po yun negative. Maring objective lang po yan kasi hindi nila alam yung ginagawa mo. Na po, maaring may concern din po sila sa iyo kasi baka iniisip nila mapapahama ka, maluloko ka. Yun. So, wag nating awayin.
Kailangan, di ba? Kailangan dapat maging mabait tayo. Ano po? Kailangan ipaunawas natin sa kanila yung ginagawa nating business. Ano po? Focus. Yan, mag-focus po tayo. Sa lahat ng bagay, kailangan naka-focus ka. Kasi pag nag-auto-focus ka, ay madidiskaril ka. Parang ano po yan nagbabike. So yung mga nagbabike po yan, kapag ang tinitingnan nila ay yung gulong, may tendency po na talagang mahulog sila or mabangga sila. Ano po? So kailangan focus ka, tumingin ka doon sa vision mo, sa malayo. Ano po? Kahit di mo nakikita yung gulong, hindi ka matutumba. No? So, kahit sa pagdadrive po, kailangan nakapokus ka. Kasi kung hindi ka nakapokus, mapapahamak po tayo. Focus on your dreams. Yan, never give up. Ano po? Yan. So nandito na po yung how. Paano ba natin dapat gawin? Paano magsimula? So kailangan pong expose yung sarili mo. Labas ka para ma-experience mo lahat yan. Kasi kung ikaw ay nag-training by the book, po, tapos wala namang application, hindi mo nararanasan sa labas, wala rin po yan. Hindi mo rin po ma-conquer yung fear at yung doubt mo. So paano para ma-experience mo yan, labas ka. No? Sabi nga po daw ay wala sa bahay po yung ating income, yung ating pairing, nasa labas po yan. Hanapin natin. No po? Yung agila po hinahanap yan, hindi po yan hinihintay. So go out, labas nyo, expose nyo po yung sarili nyo, i-testing nyo po, i-try nyo po kung talagang ma-reject kayo. Kasi yung iba kasi takot sila ma-reject, lalo kung ikaw ay kilala or ayaw kilala ka sa pamilya mo, ng mga kaibigan mo, ayaw mong may masabi silang masama. Ano po? Ayaw mong makarinig ng ganun. So kailangan po maging immune tayo. I-try nyo po, labas po kayo. Yan. So ito po, since tayo ay nasa Opti na, kailangan meron po tayong tinatawag na proper invitation. So mag-invite ka. Yan. So meron po ditong form. Yan. O sino ba yung paano ba dapat mag-invite? Siyempre, una-una, kung gusto natin magka-resulta, ito po yung man. Ayan. So yung man, ibig sabihin, hindi naman tayo sa pera. Kaya lang gusto natin mabilis magkaano. So unahin natin yung talagang pag naglatag tayo ng business natin, talagang magpipayin. Ano po? And then yung authority, yan, mga authority, sila po yung talagang hindi man mag-network pero pag nagpatawag naman ng meeting, ng OBP, ng seminar, ay maraming pupunta. So yan po yung mga dapat nating hanapin. And then yung may needs sa products, yan. Needs sa products, sino ba yun? Yung mga may sakit, yung mga kailangan ng product, mahina, lalo po ngayon, maraming nangangailangan ng products natin ngayon. So wag po tayo maging madamot. Ano po? So kailangan i-share natin yung business, yung blessing, maging channel of blessing po tayo sa lahat. Lalo po ngayon, marami pong nawawalan ng pag-asa. Ano po? Marami pong kinakapos, marami pong nawawalan na ng pag-asa. May sakit, ayaw magpa-hospital kasi walang panggastos. No po? So needs, kailangan hanapin natin yan. Then meron po tayong proper invitation. Ito po yung form. Wag agad latag ng business, wag agad pairing-pairing. No? Kumustahin mo muna naman, family. Yan. Kumustahin mo yung family niyan. No? So yung trabaho niya, kung kailangan ba niya ng OPT, baka naman mas mayaman pa sa'yo yan. Ano po? Baka naman naglalatag ka, sampalin ka ng pera. Diba? So kailangan po nasa proper tayo. Ano po? And then yung recreation, no po? And then saka mo siya i-message, no? So sa pagme-message natin, maging lang tayo, approachable, no? Huwag tayo masyadong gigil. So paano ba tayo mag-set ng appointment? Yan. Ito na po yung, di ba, lumabas ka na ng bahay mo, titesting mo na siya kung talagang effective, kung talagang mararanasan mo yung lahat ng yan. So set ka ng appointment, paano? No? Una, office, no? Office. Meron po tayong mga mega center, office, head office, ginawa po yan, tinayo po yan para puntahan natin. Na po, para maging transparent po tayo sa mga prospect natin, sa mga members po natin, para may maituturo tayong office. Set ka ng appointment sa office. Pero sa ngayon po, hindi po namin muna ina-advise na kayo ay mag-set ng mga OBP sa head office. Kasi nga po, nasa under pa tayo ng protocol. So mahigpit pa po. Na po. So option po yan. The next po ay house party. Pag sinabing house party po, hindi po ito yung literal na house party. Yung may lobo, may paputok, may mga confetti, ano po. So house party, yan po yung simpleng kape-kape lang, kwentuhan lang, punta ka sa bahay mo, dalawin mo siya, kumustahin mo siya. Kung siya ay dati mong katrabaho, kung siya ay kaibigan mo, punta ka lang.
No, wag niyong pag-usapan. Minsan nga hindi natin pinag-uusapan yung business pag pumunta tayo. No, pero hindi natatapos yung usapan na hindi natin ipapasok yung opti natin, di ba? So, nasa atin na lang po yan kung paano natin tatapusin na may opti pa rin. So, house party, puntahan natin sa bahay natin o kaya invite natin sila, di ba? Yun nga po pag may birthday, di ba? Ang dami nating ini-invite pero hindi naman tayo kumikita. Hindi naman tayo mayaman. Gagastusan pa tayo. So dito naman positive siya. So kailangan nating mag-house party kung kinakailangan. House party sa mga prospect at sa mga members pwede rin. Ano po? Ayan, table talk. Yan. So mga one-on-one table talk pwede yan. Kape-kape, no? Kaya dito po sa networking, napakamalaking bagay po na yung kape. Yung kape natin. Ano po? Kape-kape lang pero hindi natin alam nagsiset na tayo ng appointment, nag-o-offer na tayo ng business natin, di ba? Kapag table talk naman po, ito masyadong seryoso, ano po? Pero wag niyo na pong habaan. Meron kayong slide, meron kayong clear book. Ano po? Kung ano lang po yung gusto ng kausap mo po, na kung anong topic ang gusto niyong pag-usapan niyo. Kung gusto niya ay products lang, products lang. Kung gusto niya ay kitaan na agad, kitaan na po agad. So, meron pong tip diyan, kailangan pag nagkakape daw po kayo bago daw po maubos yung kape niya, or bago lumamig yung kape niya, tapos na po yung presentation sa kanya. Ganun lang po yun. Ano po? So kailangan pag table talk, doon marami pag table talk po kasi masasabi mo na lahat kasi lalo kung yan po ay kakilala mo, mailatag mo yung business mo sa kanya lahat. Yan, ABC rules, follow up. So kailangan yung mga guest natin, kailangan pina-follow up niyo po. Yan. So ito yung tinatawag na ma'am. Yan. Yung ma'am po yan po yung bilog-bilog. Yan. Pagkatapos ng training dati side office, meron kanya-kanyang bilog. So ma'am po yan, meeting after meeting. Yan. Pag nakauwi na yung invite mo, kumustahin mo siya. Ano po? Kumustahin mo kung naunawaan. Kung hindi naman, okay lang. Di ba? Pagkagising. Ano po? And then, yan, every 4 hours, every 24 hours, 48 hours. Ano po? And then pag hindi pa, kailang mag-next ka na. Diba? So wag po tayong masasaktan. Halimbawa, may po tayong mga in-invite. Tapos, ang dami na nating nilatag sa kanya. Nagbiyahe na tayo, nag-invite tayo sa Jollibee, gumastos tayo. Tapos, ang ending ay hindi naman sumali. Okay lang po yun. Wag po na maging emotional sa bagay na yun. Nangyayari po talaga yan. Po, yun nga po yung yun nga po yung ating requirements para makuha natin successful. Kailangan maranasan natin yung ma-reject tayo, ma-discourage, no? Ma-reject. So sabi nga po dito, some will join, some will not. So what? Next ka lang. Matuto po tayo mag-next, mag-move on. Hindi yung isang linggo na hindi ka pa nakaka-move on dun sa taong nag-reject sa iyo hanggang sa tumigil ka na. So dapat po hindi po yan ang nagiging dahilan para tayo ay hindi natin makuha yung success natin. Yan. So, kailangan meron din po kayo nito. Prospect list. Kami po hanggang ngayon, meron po kami prospect list. Meron po kaming mga notebook noong 2017 pa na hanggang ngayon po ay kinikip namin. Nilalagyan po namin kung sino yun ng mga member na. Totoo po yan. Kahit ipakita po namin yan. Yung mga top earner po natin. Meron po kami mga prospect list. At sa prospect list po namin, kasi kailangan nating ilista yung mga prospect natin. Kasi kung may naalala lang po tayo ngayon, pagising natin kinabukasan, hindi na natin maalala yan. So pag may naalala tayong tao, isulat natin. Prospect list, sulat mo lahat. Tapos, i-highlight mo lang dyan sino na nag-member, sino na yung nakausap mo na, sino na yung member na active. Yan. Kasi pag may prospect list ka, malalaman mo dyan kung sino yung mga prospect na kailangan mong puntahan. Ano po? Sabi nga po, 80% ng magpapayaman daw sa atin dito ay hindi natin kakilala. So yung mga nakasalubong natin, nakilala natin sa jeep, sa biyahe, sa office, sa mga pila, na po, isulat natin. Tingnan natin yung contact number nila. Na po. And then, kailangan daw po tayo ay excited. Yan, di ba? Parang, di ba, pag ikaw ay nabalitaan mo, nanalo ka ng loto, tapos bukas mo, Friday ngayon, tapos Monday mo pa kukunin, no? So, 3 araw ka lang hindi makakatulog niyan kasi excited ka. So, ganun daw po sa business natin. Kailangan lagi po kayong excitement. Ngayon po, pag-usapan po natin yung tinatawag na level of excitement. Paano daw po sa mga bagong member natin, sa mga bagong PE natin, paano po natin may apply yung excitement sa kanila?
na po, kailangan lagi pong nag-aalab yung kanilang excitement. Nakita nila yung business, naunawaan na yung business, tapos nakita nila na magbabago yung buhay nila dito. Kailangan manatiling yung manatiling excitement sa kanila. Na po. So meron po dito mga tip na kailangan nating gawin para manatili po yung excitement level. Halimbawa, may bago tayong pay-in, may bago tayong member. Ang unang-una nating gagawin ay ituro natin sa kanila kung paano mag-download ng apps. So nakikita po ba? Type 1 po kung nakikita. Yan. So download po ng Opti apps, log in, log out. Yan. So nakikita po ba? Yan. So ang una nating ituturo sa mga members natin na bago ay mag-download ng Opti app. Kasi meron po kaming naririnig na nagsasabi po sa amin hanggang ngayon hindi po nila alam yung account number nila, yung username and password nila kasi hindi tinuro ng upline. So wala po tayong ibang gagawin nung unang araw. Halimbawa, unang araw na nag-member siya, wala po tayong ibang ituturo kundi mag-download ng app at mag-login, logout. Yun lang po. Wag munang iba. No? Kasi yung day 1 po, halimbawa, 1 week po na gagawin natin para manatiling excitement level at magkaroon sila ng guide. So una po, pag may pay-in, mas maganda nga po sila yung mag-encode para nabibuild yung trust. No? Kailangan within 24 hours, meron na siyang makikita ang account niya. Nakakalungkot lang po dun sa iba na hanggang ngayon hindi pa nila alam yung may Opti apps daw pala at hindi sinasabi ng upline yung password at username. So bakit po nangyayari yon? Kasi nga po, hindi natin alam anong ginagawa ng upline. So kailangan pag upline ka, may bago kang member, may bago kang pay-in, log in, log out daw po ang ituturo mo sa kanya. So kunin mo yung cellphone niya, i-download niyo po yung Opti apps. Ano po? Log in, log out po, yun lang po yung ituturo mo sa kanya. Kasi tapos iwan niyo po, kinabukasan niyo na i-follow up. Kasi the whole day or magdamag po niyang isipin yan, log in, log out. Makikita po niya, matutuwa po siya na meron siyang kinakalikot na apps, meron siyang nakikita niya yung pangalan niya doon, yung user ID. Tapos abangan niyo po kinabukasan, mangungulit yan sa iyo. Kasi marami na siyang alam. Halimbawa, ano yung switch account, ano yung binary summary, ano yung pairing bonus. Ibig sabihin po, magdamag po niyang inalam, magdamag po niyang inaral yung apps na yon. Saka mo po ituro yung iba. Ano po? And then next po, ito po yung next. Yan, T-app. So, nababasa po, T-app. So, yung T-app naman po, kailangan yung pangalawang araw, dinaituro mo na sa kanya yung apps. Pangalawang araw, pwede mo po siyang i-T-app. T-app saan? Or kanino? T-app mo po sa ating office, dali mo sa head office natin, para makita niya yung ambience ng office, para makita niya na, ay may office pala, may mega center pala, or pwede mo rin po siyang isama doon sa head office, kapi-kapi lang po kayo doon, walang usapan. Ano po? Tapos ituro mo po siya, ituro mo sa ating mga office, ipakilala mo, ano po? Sa mga icon, pwede rin po sa mga bahay ng mga icon natin. Ano po? Alam niyo po, meron po kaming mga optimists na kilala na ganyan po, kaya pasabog yung grupo nila. Ang galing po nila mag-T-app. Yung tipong hindi naman sila marunong maglatag ng business, hindi sila marunong mag-OBP, hindi sila sanay mag-complan, magbilog-bilog, pero ang dami nilang pay-in, ang dami nilang nabubuang kasi nga po marunong silang mag-T-app. Magaling po silang mag-T-app. Ano po? So, pwede po open naman po ang ating office sa lahat. Open din po at mababait din po yung ating mga icons. Pwede niyo po silang dalhin. Ano po? Para makita nila, wow, ito ba pala yung resulta ng Opti. O, di ba? So, unang maiisip nila doon, pwede. Tapos malalaman pa nila yung background ng ating mga icon na dating high school graduate lang, dating empleyado. Ano po? So, maiisip nila, kaya ko rin. Ano po? And then next po, ABC rules. Yan, ABC rules. So yung ABC rules po, pag sinabing ABC rules, ito yung ipapakilala mo siya sa mga upline mo, sa crossline mo, sa mga ating mga top earners, sa mga coaches, ano po, kay chairman, ipakilala niyo po siya kay chairman. Napakabait po ni chairman. Ano po? Napaka-approachable, hindi po siya suplado. Kahit po yung mga icon natin,
Pag pumunta ka sa office, nakita mo sila, wag niyo pong hahayaan na nasa isang tabi lang yung downlines mo, yung members mo. Kailangan ulitin mo, iikot mo or ipakilala mo sa kung ano-ano. At kapag pinakilala mo naman po sila, yung ABC rules na yan, yung A po stands for upline. Ano po? Yan. And then yung B po, ikaw po yan, yung bridge. And then yung C, yan yung client o your bagong mong member. So wag na po tayong lumayo. Yung bagong member lang po natin pag-usapan. Ano po? Kailangan i-ABC rule natin sila. Pakilala mo sa mga top earners, sa mga icon natin. Ano po? Kailangan makilala po nila yan para magkaroon ng moral, tumaas yung moral niya. Ano po? Maging excited siya, di ba? Imagine mo, nakilala niya yung mga icon samantalang sa ibang company, yung mga top earners po doon ay hindi niya nakikilala. Ano po? So kailangan mapanood din nila yung mga success story. So ipanood, nasa YouTube naman po yan eh. Ipanood natin yung mga success story ng ating mga icon. So kilala naman po natin yan. So yun po yung gagawin natin kapag may bago tayong member ha. Para hindi po tayo malito. Ito na po yung pattern. Ano po? And then next po, yan, pang-apat po, recognition. So i-recognize mo naman siya. Halimbawa, yung pang-apat na araw ay nakabenta siya or may nakausap siya, no? Tapos nag-post siya sa GC, i-compliment natin, i-recognize natin, i-congratulate natin kasi tumataas yung nabubush yung moral niya. Di ba, kahit naman tayo po diba, nag-post tayo sa GC, sa Facebook, tapos nakita natin marami nag-heart, marami nag-like, marami nag-congratulation, maraming natuwa, nag-comment, di ba? Lalo kang nagiging excitement, yung excitement level natin, di ba? Yung eagerness talaga nakatuwa yan. No? So kailangan maramdaman po yun ng mga bagong member. So tandaan nyo po, ito ay Ondo para sa mga bagong member. Kung kayo yung mga uplines, kailangan alam nyo rin po ito. And then next po na gagawin natin ay centralization. Centralization. Yung centralization po natin, katulad sinabi ni Coach Hans kanina, meron po tayong gabi-gabi na training. Ano po? So kailangan maka-attend po sila 5 times. No? 'Di ba? Wag na muna natin pahatawin. 'Di ba? Ang nangyari kasi sa iba, kapag may bagong pay-in sila, ng member, hindi pa na-encode, pinahataw agad, kaya marami pong tumitigil, na-burn out, no? So kailangan po maka-attend sila ng ating centralization, Ondo, ano ba yung Ondo? Opti New Dealers Orientation, then OBP, and then IPT, Intensive Product Training, DS, and then mga special training, kailangan po ma-attendan nila. And then next po, after po ng training, after ABC rules, after TAP, after mo maturo yung login, kailangan i-apply naman. So application. Yan. So application po. Kailangan yung lahat ng naituturo mo sa kanya, natutunan niya sa training, kailangan i-test mo siya kung talagang natutunan niya. Katulad niyan, kailangan application, simple lang, huwag muna tayo yung lumalim kasi pag sinabing Ondo, mga basic lang po muna. Halimbawa, how to present application. Kung nung una, pinapanood ka lang niya, ngayon pwede mong gawin, may sinasabi na sa una, panoorin mo ako. No? Pangalawa, hati tayo. Pwedeng ikaw yung mag-product, ako yung complan. And then pangatlo, ikaw na yung gagawa. Panonoorin kita. And then, itatama mo siya after niyang gawin. Huwag niyo pong itatama siya during. Kasi po yan, madidistract. And then, hingan mo siya ng prospect list, katulad nito, prospect list. Hingan mo siya, turuan mo siya paano mag-pray. Praying, kasi yun po yung ating isa sa mga kultura natin. Opening. Pag sinabing opening remarks, halimbawa nasa house party kayo, di masyadong mahaba. No? Kwento lang. Kung ikaw ay testimonial, kwento mo lang yung testimonials. Tapos closing, closed deal, yan, ituro po natin yan kung paano mag-close deal. So wag matakot magkamali. Dito sa 1OP, kapag marami kang mali, ibig sabihin, payaman ka kasi marami kang natututunan. Wala po ditong magkukorek sa'yo. Wala pong tama, wala pong mali. So lahat po ay pwede nating matutunan. Then next po na gagawin natin ay after po ng application, ayan na po. Halimbawa, pang 5 araw na or pang 7 araw,
Yan. So nakakatid na siya ng on-the training, mga training natin, centralization. Siyempre, ano na siya, may idea na siya. Meron na, kumbaga, meron silang guide, meron silang tututunan. Ah, ano yan eh, parang yung bata na pinapakain. So huwag muna natin pakainin ng tinapay na matitigas. So kailangan lugaw muna or mga malalambot lang muna. Pero kapag ready na sila, isa lang muna po sila dito sa team building. Yan, team building. So kailangan team building, hindi po namin kayo pinupush mag-team building para pahirapan. Ano po? Pinupush namin kayo mag-team building para ilabas niyo po yung leadership niyo, para ilabas niyo po yung potential niyo. Ano po? So team building. Ayan. Kaya po doon sa mga graduate ng team building, alam niyo po 'yan kung gaano kasarap maging graduate ng team building. Ano po? So pwede po kayo mag-comment kung sino yung mga graduate ng team building. Ayan. Type 1 po. So sabi nga po, di ba, may nabasa akong post ng ating sa mga icon natin, kung ikaw ay Optimians at hindi ka pa graduate ng team building, ay may malaking nawawala sa iyo. O, di ba? So ano siya, napakatalinhaga, malalim, pero malaman. Ano po? So ibig sabihin po, kapag may member po tayo, naturo na natin lahat, pati na natin training, pati din natin team building. Pero pati din natin sila ng team building kapag sila po ay naka-attend na ng centralization. Huwag yung pagka-pay-in, team building agad. Kasi kadalasan po nang nangyayari, maraming graduate ng team building, pero marami din nag-quit. Kasi nga po ay yung iba nabigla. Ano po? Yung iba ay na-shock, na culture shock. Hindi niya alam na ganun pa yung team building. Ano po? Hindi niyo na-inform. So kailangan pag may attend na team building, kailangan at least naka-attend sila ng mga training, ma-attend sila ng centralization, at na-inform niyo sila na yung team building ay ganitong oras. Ano po? Kasi marami kami na-experience bilang kami po ay isa sa mga facilitator ng team building. Marami pong mga attendees na gustong umuwi. Yung iba may umuwi talaga kasi ang sabi ay kakain lang, magsi-swimming. Ano po? So kailangan, yung iba kasi ang eager ay mapag-graduate ng team building. Pag po yun, kailangan ang eager natin, lumabas yung potential. Hindi po mapag-graduate lang ng team building. So kailangan pag kayo ay merong attendee sa team building, at least kahit paano ay ma-inform nyo po sila na ito ay overnight, full day, okay lang po ba? No? So para naman po, lalo kung malayo, tapos uuwi. No po? Sayang naman po. Next po ay yung ating tinatawag na after ng team building, syempre alam niya na yung gagawin niya, lumabas na yung potential niya, nag-focus na siya, malinaw na sa kanya yung vision niya kung bakit niya gagawin si Opti. Next po gawin niyo ay i-banding niyo siya. Banding. Yan. So banding. Pag sabi banding, ano naman po yan? Yung kumustahin mo lang siya, tapos i-banding mo siya, kung may schedule siya, samahan mo siya, para na-inspire naman siya. Ay, kasama ko si upline. Kasama ko si upline sa hataw. Kasama ko si upline sa prospect namin. I-banding yun. Hindi naman po pag sinabing banding ay ang ina-expect agad ng iba ay swimming pool. Ay dalang agad na panligo. Hindi po ganun ang Maraming klase ng banding. Pero yung banding na kasama mo siya, di ba? Hindi mo siya iniiwan, no? Para maramdaman niya naman sa nandiyan ng upline, no po? Yan. So okay lang po ba? Nababasa po ba yung sulat? No? So next po na gawin natin, ayan, ito na po. Pwede natin siyang i-require na humataw, no po? No? So hataw. Pag sinabing hataw, hataw talaga. Ano po yung hindi yung hataw ngayon, next week ay hataw sa tulog, ano po? Ano po? Kailangan pag sinabing hataw, consistent, ano po? Sabi nga kanina, dapat meron kang patay kung patay. So, hindi mo naman kailangan bubugin yung sarili mo. Kailangan lang may ginagawa ka. Ano po? Kasi nakakahiya naman, ikaw yung upline, nagpupush ka sa mga members po na humataw, mga business partner mo na humataw, tapos nakikita mo na nila na nasa bahay ka lang, natutulog, nagre-relax, nagbibideo okay, no? Inom-inom, di ba? So, nawawala din yung level of excitement nila. Ano po? Kailangan pag sinabi mong hataw, kasama ka. Mas maganda nga, nauna ka pa nga eh. Nakikita nila, si upline, ang aga Si upline ay nasa hataw na. O di ba, narasasabi nila sa sarili, samantalang top earner na yan, ay ko na yan, pero humahataw pa rin. So doon pa lang ay napupush sila. So kailangan, pag sabi mong hataw, kasama ka. Sabi nga, di ba, kailangan tayo maging leader. Sabing leader, kasama ka. Hindi pwedeng boss, hindi pwedeng mag-uutos ka lang. Ano po? Kailangan, pag sinabi mo, kailangan kasama ka sa gagawa. Ano po? And then next po,
After nyo po yan, ikaw ay nag-download na ng apps, ikaw ay nag-tee-up na, no po? And then nag-ABC rules ka na, tapos ni-recognize mo na siya, tapos ikaw ay pinatid mo na siya ng centralization. Kailangan pag sinasabi mo ito, kailangan nakikita ka rin niya na ginagawa mo to. No po, hindi pwede na sinasabi mo tapos kada training wala ka naman sa training. No po, acne ka rin. No po, kailangan kasama tayo. So, para maramdaman nila na ay si Aplen nga nagti-training pero dapat tayo mag-training din. So, application, kailangan i-apply natin lahat ng natutunan. Then, team building. Yan po yung pagkakasunod-sunod na kailangan natin gawin kapag tayo ay merong bagong member ha. Yan po yung dapat, wag po agad yung mga malalalim na special training, hindi po nila maunawaan yan at wala silang maunawaan dyan. Ano hataw agad, paliparin agad, di ba? Punta agad sa malayo, mauubusan po yan, lalo kung ginagawa niyo lang si Opti part-time. Tapos pinahataw mo agad sa probinsya, pinapunta mo agad sa kung ibang lugar, ano tapos wala ka namang support, di ba? Mababurnout din po, banding, yan, then hataw. And then ang pinaka-last po ay, yan, ito po, repeat 1 to 9. So, ulitin mo lang po yung proseso. Ulitin mo lang po yung ginawa mo. Kaya kailangan po, lahat po ng nagtitraining yung kailangan nalista nyo po yan. Kasi yan po yung magiging flow ng inyong duplication. So yung sulat ko po, naintindihan po ba? Okay lang po yan. No? Pangit po talaga ako magsulat. Okay lang po yan kasi sabi nga daw po, yung mga pangit daw po magsulat, magagandang lalaki daw po yan. So kumusta po yung magagandang sulat? Joke lang po yan. So ang pinakang iiwan ko po dito na salita para tayo ay maging successful at para magkaroon tayo ng resulta, kailangan tayo ay marunong duplicate. Kailangan yung duplication, no po? Kasi pag ikaw ay duplicated, siyempre darating yung time, magmumultiply yan. Magsasanga-sanga. So wag po ang i-aim natin ay dumami yung members natin. Ano po? Kasi yung iba kasi gigil magparami ng members, ng pay-in. Pero pag tinanong mo naman sinong active, sinong leader mo dyan, wala. Kasi nga po, hindi nagturo. So bilang upline po, kailangan meron kang pattern, meron kang gagawin. Ano po? Hindi pwedeng meron ka lang, utos ka lang ng utos. Kailangan may gagawin po tayo. So malinaw po sa atin yung step kung paano manatili yung level of excitement. Kailangan wag ningas gugon. Ano po? Yung excited ngayon, bukas wala na. Pag kinumusta mo, ayaw na, 'di ba? Kasi nga po, hindi ka nagturo. So kailangan kapag nagawa mo ito, promise po, mabilis po yung duplication. Ano po? Mabilis po yung duplication sa grupo natin. Tapos kailangan yung grupo natin maging masaya. So sabi nga ni Coach Chance, wag masyadong seryoso, wag masyadong komplikado, no? Enjoy mo lang. Enjoy mo lang po yung ginagawa mo sa Opti kasi pag in-enjoy mo yan, hindi mo mararamdaman yung init, hindi mo mararamdaman yung gutom. Lalo, 'di ba? Imagine mo, halimbawa sa isang araw humataw kayo, tapos meron kayong 20 na silver, makakaramdam ka ba ng gutom doon? May 20 kang silver, 'di ba? So kailangan andun yung excitement. So kailangan excitement. At yung excitement level, kailangan hindi nagbabago yan. Kahit wala kang payout, kailangan excited ka pa rin. Diba? Kailangan excited kasi business po ito eh. No? Nakita na natin yung vision ni Opti, ni company, yung vision natin sa sarili natin. Alam na natin yung reason why natin. So kailangan manatili yung excitement level niyan. Yan. Sabi dito, to achieve anything you need a burning desire. Yan. To achieve anything you need a burning desire. Yan. Kung sabi burning desire, yan yung nag-aalab talaga, naglalagablab. Hindi po yan ningas kugon. Masigla lang, excited lang kapag Friday, kapag may payout. Pag wala ng payout, pag wala ng laman yung account, ayan na, nagdadrama na, emotion na, nangaaway na ng upline. Ano po? Ang pangit mo nung gano'n, huwag niyo pong gagawin yun. Kailangan, kasi po hindi po namin ginawa yun. Yung lahat po ng tinuro ng uplines namin, ginawa po namin, in-apply po namin yan. Ano po? So kaya kahit kami ay walang payout, isang buwan, ilang buwan, okay lang po. At least nakikita namin merong mangyayari. Ano po? Kasi kung tumigil kami, sayang po yung opportunity. Ano po? Huwag yung excited ka lang kapag may pumasok na leader. Pag lumabas yung leader, wala ka na. Bawa, ikaw ay may mga leader tapos lumipat ng company, di ba? Lumipat ng ibang networking. Ikaw ay emotional. So kailangan marunong po tayo mag-move on. Ano po? Yan.
So kailangan meron din po tayong meron din po tayong tinatawag na belief, no? Yung belief believe tayo, kailangan siyempre bumilib or maniwala tayo sa company. Kasi hindi naman tayo dinala dito para maghirap. Dinala tayo dito para yumaman. Ano po? Nakadepende lang din po yung pagyaman natin sa mindset natin. Ano po? Yan. So kung napapansin niyo po, one of the marketing pa itong aking slide. Ibig sabihin po, ang training po, paulit-ulit lang. Ang training po, wag niyo pong isipin na ano ba yan, training na naman, yun na naman. Wag po kayong acne. So kailangan maniwala po tayo sa products. And then yung complan, no? And then upline, maniwala tayo sa upline natin, di ba? Lalo kung yung upline natin, nakikita naman natin yung concern, yung support, no? Kailangan paniwalaan natin sila kasi walang magpapayaman sa atin or walang maghihila sa atin kundi si upline, no? Pag may problema ka, lapit ka kay upline, na po. Hindi po sa members, na po. Huwag niyo pong gagawin na pag may problema kayo ay ibababa niyo sa grupo niyo. Malulusaw po yung grupo niyo. Ano po? Tapos sasabihin niyo na leader kayo. Wag po. Upline po. Pero pag masaya kayo, ibaba niyo po yung vibes or yung saya niyo sa downlines niyo para maipapasa mo yung level of excitement mo. And then maniwala ka rin sa downlines. Syempre, kung wala sila, wala tayong income. So huwag nating i-value natin lahat ng effort ng mga members natin. So hindi po natin sila tinatawag na downlines. Ang tawag po sa kanila ay members, business partner. Ano po? Syempre, maniwala ka sa sarili mo. And then crossline, maniwala din po tayo sa crossline. Malaking factor yung crossline. Ano po? Marami siyang kayang gawin, kayang ituro, no? Kaya kailangan dito sa Opti, marami kang kakilala. Hindi lang yung members mo lang, yung team mo lang kilala mo. Kailangan mo lang crossline. Binabasag po natin dito yung crossline. Ano po? Kasi pag nagkakaroon tayo ng faction, bahagi, parang nagkakaroon tayo ng competition. Wala pong ganun. Walang competition. Ano po? Kailangan mahalin yung crossline, 'di ba? Mahalin po lahat ng Optimians, 'di ba? And syempre, lahat ng 'yan ay ipagpasa Diyos natin kasi siya naman po lahat yung may gawa at siya yung may dahilan. Tinuro niya sa atin yung company, ano po? Itinuro niya sa atin yung dapat nating gawin. Ang gagawin na lang po natin i-apply. Tapos laliman pa po natin yung ating reason why. Ano po? Laliman pa natin yung tipong mas malalim pa siya. Ano po? Yung tipong kahit bumagyo, kahit bumaha, hindi po siya matitinag. Ano po? Yan. So, yun. Tapos na po yung aking training. Napakaikli po. Kasi ganun lang po yung training ko, maikli lang po. Pero sana po ay meron po kayong natutunan sa maikli kong training na yan. At sana po, wag lang po nating wag lang humangga na napakinggan natin. Kailangan po ay makita natin na ina-apply natin sa grupo natin, na po ina-apply po natin sa mga araw-araw natin ginagawa. At maniwala po kayo dito sa One Opti, lahat po tayo ay yayaman kasi lahat po tayo ay nag-invest ng time, lahat po tayo ay Optimians. Ano po? Babagal ka lang po kapag ikaw ay masyadong emotional, masyado mong iniisip lahat, marami kang ina-analyze, iniisip. Huwag niyo namang isipin. Ano po? Kasi kung nangyari po sa mga pillars, mangyari din po sa atin. Ano po? So sa mga bago, i-guide po natin yung mga bago nating members. Ano po? Sana lahat po ay may matutunan kayo. No? So i-attend din po kayo ng mga training natin. Araw-araw naman po mayroong training. So that will be all. Salamat po sa time. At congratulations po sa mga umattend. Ano po? So Coach Hans, okay po. Salamat po kay Coach Hans, ating training director. At salamat po sa 357 na participants at andito. So salamat po sa time ninyo. Ano po? Yan, thank you po. Pwede na po kayong mag-unmute. Yan po si Coach Hans. Ayan, so maraming salamat po Coach Brian sa shinare niyo pong knowledge ngayong gabi po. Ayan, so thank you po. God bless po. Ingat po sa lahat. Thank you, Coach Brian. bless po.